Pero bakit naglakas loob kang mang-aswang? Hindi ko rin kagustuhan ito. Kung may pagkakataon nga lang akong maiwasan ito, iyon ang aking pipiliin. Wika ng aswang na nooy nagsisimula ng tumulo ang luha. Gustuhin ko mang mamatay, pero hindi pwede. May mga anak akong naghihintay sa akin at alam kong ako lang ang kanilang inaasahan. Kaya maawa ka, huwag mo akong patayin. Kailangan ko pa kasing kunin ang puso ng apo mo. Mabilis siyang lumundag patungo sa akin. Umibabaw siya at pinilit akong sakalin gamit ang isang kamay. Sigaw ako ng sigaw noon kay Lola upang makahingi ng tulong sa kanya. Mabilis namang lumapit ang aking abuela sa gilid ng aking higaan. Lilinlangin mo pa ako Napapikit na lang ako noong mga panahong yon nang makita kong pwersahan at buong lakas na itinarak ni Lola sa likod ng aswang ang kanyang hawak na sibat. Isang malakas na ungol ang kumawala sa bunganga ng aswang at tuluyan itong hindi na nakagalaw. Nang makumpirma ni Lola na nagawa niyang tamaan ang puso ng aswang at hindi na yon humihinga pa, itinabig niya yon patungo sa gilid namin. Tinanong niya ako kung ayos lang ba ako at napatungo naman ako sa kanya. Marahil ay dahil sa lakas ng sigaw ni Lola, napukaw noon ang atensyon ng iba naming kanayon. May mga taong nagkukumahog na tumungo sa aming bahay upang alamin kung anong nangyari. Hindi naman naglihim ang aking lola at itinuro niya ang isang alin na wala ng buhay sa gilid ng aking higaan. Sinabi ni Lola sa kanila na yon ang aswang at may nakatarak pangang sibat sa likod nito. Napamura na lamang ang mga taong nakakita roon at sinabi nilang madalas daw na naglalako ang alin ng dinuguan. Kay Lola rin nila nalaman na ang dinuguan palang itinitinda ng aling yon ay mula sa laman ng tao at ginamitan niya ng tagabulag upang magmukhang dinuguan talaga. Diring-diri ang mga taong yon nang kunin nila ang katawan ng aswang. Hindi ko na alam kung saan nila dinala yon. Hindi na rin kasi ako nag-usisa dahil sa takot na nararamdaman ko noong mga panahong yon. Kalaunan ay nalaman kong sinunog na nila yon, nang sa gayon ay walang maghahanap sa katawan ng aswang at baka gaganti pa ang mga kalahi nito sa amin. Mabuti na lang at naging matapang noon si Lola para harapin ang nilalang na yon, dahil kung hindi, baka tuluyan na niya akong nabiktima.